It's the art of kicking and punching. From Endo is the art. Sobrang bilis. Talagang sabi kung tama yung ginawa mo, pupuntos. Kung hindi, ikaw talaga yung pupuntosan. Sobrang bilis nun. Dati ang goal ko lang maging black belt. Pero ang sarap ng feeling pag nananalo ka sa sport, lalo na pag nakuha mo yung gold. Naku, napakasarap sa pakiramdam ng gold. It's an addiction. Ma-addict ka dun sa gold medal, so mag-strive hard ka mag-training para makuha mo yung gold. 14 years na ako nagta-taekwondo. Ang purpose ko yung gold. You want to be the best. Nag-train ako 3 times a day. Gigising ka ng 5:30 in the morning. Physical yun, oval, ganun katindi. Siyempre, unang-una dyan, disiplina. Kailangan mo matulog ng maaga. Kasi pag hindi, yun, parang ang pangit ng performance sa training. Tapos after nun, court ulit na halos 3 hours na nasa court. Tapos papahinga lang kayo ng sandali. Training ulit ng hapon. 3 to 4 hours din yung training. So, ganun kahirap. Astig Trivia. Noon pa man ay bumabandera na ang Pilipinas sa larangan ng taekwondo. Sa katunayan, 2 Pinoy ang nakapagtala ng 9 na Olympic medals mula nang sumali ang Pilipinas sa quadrennial event noong 1924. Ang Pinoy Taekwondo Genes ay sina Steven Fernandez at Bea Lucero, na kapwa nanalo ng bronze medal sa 1992 Barcelona Olympics. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Astig dito sa Active. Nagbabalik ang Astig dito sa Active. It's the art of kicking and punching. Endo is the art. Sobrang bilis. Talagang sabi kung tama yung ginawa mo, pupuntos. Kung hindi, ikaw talaga yung pupuntosan. Sobrang bilis nun. Dati ang goal ko lang maging black belt. Pero ang sarap ng feeling pag nananalo ka sa sport, lalo na pag nakuha mo yung gold. Naku, napakasarap sa pakiramdam ng gold. It's an addiction. Ma-addict ka dun sa gold medal, so mag-strive hard ka mag-training para makuha mo yung gold. 14 years na ako nagta-taekwondo. Ang purpose ko yung gold. You want to be the best. Kakaibang story ni Dane kumpara sa mga ibang elite athletes. Hindi siya nanggaling sa isang pamilya ng taekwondo genes. Hindi rin siya tinulak na pumasok sa martial arts. At lalong-lalo na siya hindi nadiskubre sa isang grassroots program. Sa halip, isa siyang 6 na taong gulang na bata nakakita ng flyer, naakit sa nakita niya at yon dumiretso sa gym at nagustuhan ang martial arts. And the rest, ika nga, is history. He started in summer of 1998. He was in grade 1 then, so going to grade 2. 6 years old ako nung nag-start. May flyer ako nabasa sa San Beda College. Tapos sabi ko sa parents ko, gusto ko mag-sports. We were thinking at first, swimming. Kaya lang, I guess, he was ready kasi from his pocket, he pulled out a flyer nakalagay taekwondo. First few lessons, parang enjoy siya kasi makikita mo yung mga ka-age mo, ganun din, tas masaya. Kasi kasama yung parents, nanonood sila. Gradually, naging passion ko siya. Parang pag nasa bahay lang ako walang ginagawa, parang mas pipiliin ko mag-training kaysa maglaro sa labas. Mabilis ang transformasyon. Ang walk-in na 6 anyos, ngayon ay isa ng ganap na taekwondo gym.
pagka season na, everyday training, minsan twice a day in training. Train kami una stretching, tapos may plyometrics. Tapos meron kaming drill sa pads. Martial arts siya, yes. And most of the time, it's a physical contact. So, ang training, very rigid. Kasi yung pinapractice namin sa drills, yun yung pwede mong mailabas pagka tournament na. Pagka nandun ka nakapila, mararamdaman mo yung kaba. Siyempre may kaba. Pero hindi pwedeng wala kang confidence eh. Importante yung confidence sa sarili. Kasi hindi mo mailalabas yung sipa pag walang confidence. Yung scoring ngayon, electronic armor, merong sensor sa paa at meron din sensor sa armor. So pag nag-touch yung sock dun sa armor, 1 point. Kapag turning kick sa body, 2 points. Kapag head kick, tinamaan sa ulo, 3 points. Kapag turning kick, tumama sa ulo, 4 points. Ayon kay Coach Dennis, may secret weapon ang kanyang taekwondo student at hindi raw ito naiiba sa angkang lakas ni Manny Pacquiao. Si Dane kasi left leg, ang strong leg niya is left side. So, ako sa sarili kong pananaw, yung left leg, unusual yan. Kasi most sa atin is ang strong leg natin right. So, kung kaliwete yan, mag-a-adjust yung kalaban niya. Si Dane, magaling na, tas kaliwete, magaling na kaliwete. Ganun. Parang si Manny Pacquiao. At ang galing ng pausbong na si Dane, mas na-spotlight ang mapabilang sa UST Tiger Cubs. Nirecommend kami dito nung coach namin sa San Beda, si Sir Noel Veneracion. Nirecommend kami sa UST, then nag-try out. Masaya sinabi Sir Dindo, tanggap kayo, nakapasok na sa UST. At hindi lang basta-basta parte ng team. UAAP Juniors pa lang, Rookie of the Year na si Dane. At magmula ng kanyang pagsali sa UST, hindi na nila binitawan ang kampiyonato. Isang winning streak na buhay pa rin hanggang sa ngayon. Maganda yung ginawa nilang history dito sa atin sa UST. Since nag-high school sila hanggang gumraduate sila, champion team yung high school natin. So yung legacy, dinala nila hanggang naging college sila, champion pa rin. Sa mga pag tinitingnan mo itong mga medals na ito, naaalala mo pa yung mga laban mo behind these medals? At ito ang pinakabago sa kanyang koleksyon. Sa katatapos lang na season 74 ng UAAP, muling itinanghal ang UST na kampiyon sa men's division. Binawi namin yung championship from Lasan. Nung nag-first run-up kami, sobrang, syempre, devastated kami, di namin nakuha. So we strived hard sa training. Pinagbuhusan talaga namin ng dugo at pawis. Sobra, nag-ensayo kaming maigi. Pinaghirapan namin, pinagpagura namin. At nung makuha namin yung championship, napakasarap nung malalaman mo na yung pinaghirapan mo. Ito yung naging resulta, champion. Sobrang sarap. At may individual na bonus pa para kay Dane nang tanghalin siyang MVP sa kompetisyon. Siyempre, masaya. Masaya ng feeling. Ang sarap ng feeling. Kasi, malalaman mo na, yes, yung pinaghirapan ko nagbunga. Hindi lang para sa team, para rin sa sarili mo. Ginawa mo lahat para sa team. Yun pala, you're doing that also para rin sa sarili mo. Sa kanyang huling taon sa UAAP, alam na ni Dane ang mga prioridad sa kanyang buhay. Ang susunod ko na goal, siguro, I want to play sa international games. Pero gagawin ko yung after ng engineering course. Gusto ko rin muna mag-board exam, gusto ko maging engineer. Then kung I'll try out sa national team. Napatunayan niya na maganda yung naging record niya nung siya high school hanggang nag-college sa larangan ng taekwondo. Siguro mas mamatamisin natin na pagka-graduate niya, mas maging successful siya sa kanyang pag-aaral. When he was young, he wanted to join Olympics. So, with that, support pa rin kami. Importante yung puso. Kung walang puso, kahit magaling ka, hindi ka mag-excel.